Are you asking me to move in with you? Tanong niya sa binata. Hindi niya inaalis ang tingin dito. Tumango ang binata bago dahan-daang lumapit sa kanya. Ikakasal na naman tayo sa loob ng 1 buwan, so what's the difference? Hindi ka talaga makapag-ante. Kunot-noo niyang tanong dito. It does make sense anyway. Halos dito ka na rin naman nakatira sa kondo ko, di ba? Why not move in with me para tipid? Nakita niyang sinusupil ng binata ang ngiti nito. Tipid ka dyan. Ang sabihin mo, malandi ka lang talaga. Pinaiiral mo na naman yang kamanyakan mo sikmat niya rito habang lalong isinisiksik ang mukha sa unan. He just loved his smell on the pillow. Bagong labas ng banyo ang binata, at bahagyang tumutulo pa ang tubig mula sa katawan nito. She can see his upper body. Parang ang sarap haplasan yun. Napatingin siya sa bandang ibaba ng katawan nito na natatabangan lang ng tuwalya. Halata ang pamumukol ng ano nito. Napapailing at napapangiti siya sa tuwing makikita ang reaksyon ng katawan nito, pagdating sa kanya. Like what you're seeing. Maganda ba ang view? Tukso sa kanya ni Logan, nang mahuli siya nitong pinapasadahan ng tingin ang katawan nito. Nakaisip siya ng kapulyahan. Umupo siya sa kama, hindi alintana ang kanyang katawan. She heard him groan. At alam niya kung bakit. She enjoyed watching his face habang nakatingin ito sa kanya. Mariin itong napapikit bago nagpakawala ng isang marahas na hininga. Sumandal siya sa headboard ng kama, at hinawi papunta sa kabilang balikat ang kanyang buhok. It gives him the full view of her chest. Mura nito sabay tingala at inihilamos ang kamay sa mukha. What's happening to you? Kunwa ay tanong ng dalaga dito. You're such a tease. Baka mahuli ako sa meeting ko, kapag pinagbigyan kita. It's a multi-million-dollar deal. At kailangan kong makuha yun. Malalim ang hininga ng binata, habang nagsasalita. Natawa siya dahil sa reaksyon nito. Pulang-pula ang mukha nito, at parang hirap na hirap huminga. We can have a deal, you know, sambit ng dalaga sabay kibot balikat. Tumayo siya at hindi alintana ang katawan, saka naglakad papunta sa banyo. Her eyes still on him at nakita niya kung paanong nagdilim ang mga mata ng binata. She could see fire in his eyes. Animo toro na handang manuwag ng kanyang biktima. Nagulat na lang siya nang bigla siyang hilahin nito sa braso, at itinulak pahiga sa kama. Nagulat man ay kaagad niyang naramdaman ito sa tabi niya. His barbaric movement makes her happy even more intoxicating. He parted her legs on the side of the bed. Lalo lang siyang nagdeliryo sa klase ng pagmamahal nito sa kanya. He danced, na para bang wala ng bukas. Ramdam na ramdam niya ito sa kanyang tabi. Animo walang kapaguran ng binata sa pagtrabaho sa kanya, samantalang ilang ulit din siyang nilambing nito kagabi. She felt him even more. Her hand tightened around him causing him to groan like a wound. He continued working faster like there's no tomorrow. Alam niyang malapit nang matapos ang binata. Mas lalo pang naging mapusok at mapangahas ang paghalik nito. Ang mga kamay nito ay hindi magkamayaw kung saan ihahawak. Hingal na hingal din ang dalaga pagkatapos. Mariin muna siyang hinalikan sa labi ng binata bago ito bumalik ulit sa banyo. Pilya siyang napangiti dahil sa nangyari. Alam niya kung paano gamitin ang katawan sa binata. Maaliwalas ang mukha ng binata, habang nagbibihis sa kanyang harapan. Kitang-kita niya ang buong katawan nito. All in perfect shape and tone. Sa tangkad nitong 5'11", ang ganda ng katawan at gwapong mukha. Bukod pa ang pagiging mayaman, at maimpluwensya ang pamilya nito, hindi nakakapagtakang habulin ito ng mga babae. Her heart constricted because of so much love she have for him. Huwag mo akong titigan ng ganyan, Camila. Titigan ng ganyan. Paano? Kunot noong napakurap ang dalaga kay Logan. It's as if you want me again beside you. Kung wala lang akong importanteng meeting ngayon, lagot ka talaga sa akin. I'll be with you the whole day that you won't be able to walk for a couple of days. Banta ng binata sa kanya. Naroon ang mapanudyong ngiti sa mga labi nito. Natawa lang ang dalaga sa tinuran ng binata. Tumayo siya sa kama at nagsuot ng roba bago lumapit dito. Inayos ang necktie nito. Napakagwapo talaga nito. Bagay na bagay dito ang bagong bili niyang suit. It's a 3-piece suit, black in color, kaya lalong naging gwapo ito.
More authoritative and intimidating, lalo na kapag nakakunot noo at hindi ito nakangiti. He encircled his arms around her waist. His face rested on the crook of her neck. She shivers when he sniffs and sucks her skin tenderly. Tinampal siya ng dalaga sa braso. Hey, don't put marks on me, Dracula. Tawa ng tawa ang binata. Too late, babe. You're already battered all over, anito habang nakatingin sa bandang dibdib niya. Wala naman siyang magagawa. Alam niyang magmamarka sa kanyang katawan ang bawat haplos at halik nito, ngunit imbes na menace ay lalo lang iyong nakakadagdag sa pagnanasa nila sa isa't isa. Wala na silang kontrol sa kanilang katawan, hinahayaan nilang dalhin sila sa kung saan ang bawat nilang pagsasanib. Nagkibit balikat lang ang dalaga. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, ungot ng binata. Tanong mo, alin doon? If it's okay for you to move in with me. Mataman ang pagkakatitig nito sa kanya. Puno ng pag-aasam ang mga mata nito, habang nakatitig sa kanya. Pinagdikit nito ang kanilang mga noo. Ramdam niya ang hininga nito na tumama sa labi niya. It smells like mint, sweet and delirious to be exact. Ang linas at ang bango nitong tingnan. Para gusto na lang niyang yamakap dito, at isabsob ang mukha sa matipunong dibdib nito. Wala naman akong balak bumalik sa kondo ko eh. Baka takasan mo pa ako, kaya ngayon pa lang kung iniisip mong mag-back out, wala ka nang magagawa. I'll stick with you like a glue baby. Abot tay nga ang ngiti niya. Mas lalo pang hinigpitan ang pagyapos sa binata. She heard him chuckle. Don't you worry babe. Wala rin naman akong balak na pakawalan ka pa. No choice ka na kahit sawa ka na sa pagmumukha ko, ako pa rin ang makikita mo araw-araw at gabi-gabi. Oh, I would have loved that. Like how we made love every day and every night. Sabay tawa nang inilayo ni Logan ang sarili nito sa kanya. Oh my God, did I turn my soon-to-be wife into a monster? A monster in bed. Pang-aasar ni Logan sa kanya. Umiling-iling siya bago ito itinulak palabas ng kwarto ang binata. You'll be late. Go ahead. Be careful and I love you so much. Madali lang ang meeting na ito. Afterwards, I can call it a day. Magpahinga ka at alam kong pagod ka. Sleep as well para may energy ka para sa akin mamaya. Hinalikan siya ng binata sa mga labi, bago ito nagtungo sa sasakyan nito. Kung saan naghihintay si Mang Felsen. Kaagad siyang bumalik sa kwarto upang matulog ulit. Maaga pa naman tsaka napagod talaga siya kagabi, Logan was insatiable. Parang wala itong kapaguran, at makailang ulit siyang nilambing. Madaling araw na nang mapagpasya nitong patulugin siya. Hindi rin niya alam kung bakit nagiging madalas ang pagiging antukin niya. Siguro dahil masyado lang siyang pinapagod ng binata. Hindi na niya namalayan nang igupo na siya ng antok. Walang pagsidla ng tuwang nadarama ng dalaga ng pagpasyahan niyang tumira sa iisang bubong kasama ni Logan. Mas lalo niya itong nakilala at minahal nang makasama niya ito. He always pampered her with everything. From cooking her favorite foods and for taking her to bath na kadalasan ay nauuwi sa mainit na paglalambangan. Hilig din ito na asarin siya at tuwang-tuwa naman ito kapag napipikon na siya. They're like cats and dogs arguing with every little things. Kadalasan ay sinasadya na lang ng binata ang lahat maasar lang siya. Enjoy na enjoy daw ito, kapag nakikitang namumula ang kanyang pisngi, at salubong ang kanyang kilay dahil sa sobrang inis. May meeting nga pala tayo mamayang 1 o'clock with the wedding organizer, tapos by 4 in the afternoon, we'll have to meet with couturier, para sa final fitting at adjustment ng wedding gown mo. Kaya bumangon ka na dyan, at madami pa tayong aasikasuhin ngayong araw. Umaga pa lang ay naglilitanya na ang binata sa kanya. Binato niya ito ng unan. He's into his laptop, doing some business again. Kung makapagsalita ka dyan, akala mo naman siya ang maaga. Ako kaya ang maaga sa ating dalawa. Palagi ka lang namang nakabuntot sa akin kasi masyado kang seloso, possessive pati. She stuck out her tongue on him. Possessive na kung possessive. Ikaw ba, okay lang sa'yo na makipagharutan ako sa ibang babae? Walang kasalang magaganap kapag nagkataon. Dabog niya dito habang papunta sa kusina. Agad namang sumunod ang binata sa kanya. Agad-agad. Hindi pwedeng LQ lang muna. Nakangiti ang binata nang magtanong. He's combing her hair.
Sabog pa iyon dahil kagigising lang niya. Ugali na ng binata na haplos-haplusan iyon bago itatali. She felt really loved dahil sa gesture na iyon ng binata. Niyakap niya ito ng mahigpit, natatakot siya na baka isang panaginip lang ang lahat, dahil sa sobrang sayang kanyang nararamdaman ngayon. Hindi niya lubos maiisip na makakaramdam ang isang tao ng ganitong klase ng kasiyahan. Napaka-bless niya at biniyayaan siya ng Diyos ng isang lalaking magmamahal ng tapat sa kanya. Tumangala siya sa binata, at marahang hinaplos ang pisngi nito. "Thank you for loving me, baby." Ngumiti ang binata bago siya nito hinawakan sa baywang, at pinaupo sa ibabaw ng island counter. "What do you want for breakfast?" "Coffee with cream please, and pancakes would do." Nangunot ang noo ng binata. Naroon ang pagtatanong sa mga mata nito. Kailan pa naging may cream ang kape mo? Bahagya lang siyang bamulong. Para bang tamad na tamad siyang kumilos nitong nagdaang araw. Naging antukin na rin siya. Pinagsawalang bahala na lang niya iyon. Takang-taka naman ang binata habang nakatingin sa dalaga habang kumakain. Hindi niya mapigil ang makaramdam ng kasiyahan habang tinitingnan ito. It just feels so good being with the person you love. Bawat paggising mo naroon ang pananabik sa mga bagay na magkasama ninyong gagawin. Masuyo niyang pinakatitigan ng dalaga habang kumakain. It warms his heart seeing her happy every day. She had pictured her on his mind as perfect woman. And if he realizes how imperfect she is, he loved her even more. Sa kauna-unahang pagkakataon, natuto siyang magpahalaga sa bawat araw na kasama niya ang dalaga. And yes, mahal na mahal niya ito. Foolishly in love with her. Napangiti siya sa isiping iyon. Hindi niya naisip na darating ang araw na ito na sobra niyang pag-uukulan ng pagmamahal ang dalaga. Gayon kung tutuusin ay hindi siya deserving sa pagmamahal nito. Maingat niyang ginagap ang kamay nito at dinala sa kanyang bibig. Napatigil sa pagkain ang dalaga, at may pagtatanong sa mga mata nito. There was inner glow in her eyes that made him feel warm. She smiled sweetly. He smiled back. "I love you. I love you more, baby. I can tell the world how lucky I am to have you in my life. And I can't wait to spend the rest of my life being with you." Itinaas nito ang kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Walang salitang namutawi sa bibig ni Logan. Nanatili siyang nakatitig sa dalaga bago niya ito nilapitan, at yakapin ng masuyo. "We're being sentimental here, babe," Logan whispered as he claimed her lips with so much hunger that he couldn't put words on them. They were both grasping their breath after they kissed. Muli siyang kinabig ng binata, at mahigpit na niyakap. Hindi siya nag-alinlangan pa, at siya na ang kusang nagtaas ng suot na t-shirt ng binata. Pinangko siya ng binata at dahan-dahan naglakad papunta sa banyo. Hindi niya kayang pigilan ang init at damdamin na namamagitan sa kanilang dalawa. Inisa-isang habori ng binata ang kanilang saplot, bago nito binuhay ang shower. His mouth still on hers and he ran his hands over her chest, she whispered. They ended up in bed after their mind-blowing lovemaking. Nakaunan siya sa braso ng binata habang marahang hinahaplos nito ang kanyang braso. Dito pa rin ba tayo titira pagkatapos ng kasal natin? Camila asked. Umiling ang binata. I have a house in Parañaque. The one I've been telling you about. Matagal nang tapos yun, pero madalang kong puntahan yun. May tao lang ako doon na naglilinis once in a while. I'll have it clean and ready before we move in after the wedding. Gusto mo ba muna makita, bago tayo lumipat para kung may gusto ka pang ipaayos o ipagawa, magawa natin ng paraan. Gusto ko lang siya makita. Pero ikaw na bahala doon. Wala namang problema sa akin basta kasama lang kitang titira doon. Ang sweet naman ng asawa ko, biro ni Logan sa kanya. We better get dressed. Baka mahuli tayo sa meeting natin. As much as gusto kong magkasama lang tayo buong maghapon, pero kailangan nating umalis para matuloy ang kasal natin. She just nods at him. Tinatamad siyang umalis pero alam niyang kailangan. Naging maayos ang meeting nila with the wedding organizer, at sa food tasting ng mga pagkaing essay serve sa reception. Matagal nang tulog ang dalaga at ilang sandali na lang at umaga na, ngunit gising na gising pa rin ang binata. Hindi siya dalawin ng antok. Mula sa bintana ng kanyang kwarto, tanaw niya ang iba't ibang ilaw na nagkikislapan,
at nagsisilbing tanglaw sa kadiliman ng gabi. Tumangala sa langit at umusal ng isang panalangin, bago nilingon ang dalagang mahimbing na natutulog sa kanyang kama. His wife, soon-to-be wife in just a few days. And yet he still worried of something. Isang bagay na ayaw na niyang balikan at alalahanin pa ngunit kailangan. For her, for my wife. Kinabukasan ay nagpunta sila ng binata sa bahay na kanilang titirhan. Namangha siya nang makita niya ito, lalo na at akala mo mansyon dahil sa sobrang laki. Malawak ang garden nito at natataniman ng iba't ibang klase ng orchids, mostly mga mamahalin pa. Pati ang loob noon ay nag-uumapo sa karangyaan magmula sa interior designs, hanggang sa mga furnitures na meron ito. But what caught her eyes was the grand piano. Banayad niyang pinaglandas ang mga daliri dito. Gandang-ganda siya doon, pinangarap niya lang na makatugtog noon gamit ang ganitong piano. Noong umpisa ay pinipilit pa siya ng mga madre na mag-aral tumugtog doon, at nang matutunan niya iyon, naging obsessed na siyang pag-aralan iyon. Mataman lang na nakatingin ang binata sa kanya. Sinusundan ang bawat niyang galaw. Himala at tahimik ito, mukhang may malalim na iniisip. Panay ang buntong hininga nito sa kanyang likuran. There was something about him na hindi niya matukoy. What do you think? Kapag Kwan ay tanong nito sa kanya. It's beautiful, Logan. Pwede bang dito na lang tayo? Malinis na naman dito, though I want some changes here. The curtains especially. Okay lang ba? Tanong niya sa binata. Tumango lang ito bilang pagsang-ayon. Naninibago siya sa inaasta ng binata nitong nagdaang araw. He seems bothered. Magkahawak kamay silang umakyat ng ikalawang palapag ng bahay. It consists of 5 rooms. Pinakamalaki doon ang nasa unahan kung saan naroon ang king-size bed. Manly ang disenyo at kulay noon. White and gray in color. Inisa-isa niyang tingnan ang bawat kwarto. Lahat magaganda ngunit ang nasa bandang dulo na kwarto, ang nakaagaw ng kanyang pansin. Akma niya pipihitin ng serrader noon nang pigilan siya ng binata. Nilingon niya ito at tiningnan ito ng may pagtatanong. Why? What's in there? Naging malikot ang mga mata ng binata. Nagkibit balikat at animo nahihirapang magsalita. Ano kasi, baka madumi pa. Diyan kasi tinatambak ang mga lumang gamit. There's something she needs to know. Pakiramdam niya talaga, may itinatago ang binata sa kanya. Akala niya ay pagod at stress lang iyon, dahil sa nalalapit nilang kasal ngunit iba eh. Natatakot siya sa kung anumang makikita at malalaman niya. Ipinilig niya ang ulo at huminga ng malalim. Baka naman, masyado lang siyang madaming iniisip, at kung ano-ano na pumapasok sa kanyang utak. Wedding jitters lang siguro ito. Kambansi niya sa kanyang sarili, pero naroon pa rin ang munting kabang umuukil-kil sa kanyang dibdib. Isang munting tango ang sagot niya dito. Hindi na nagtanong pa, basta, aalamin niya ang tungkol kay Angeline, at ang misteryong itinatago ng kwartong iyon.